Pinigilan naman siya ni Tang Ziyan, na masyado ng araw oras at umuwi ng araw ang bida. Kasabay nun, agad-agad naman sumakay si Tang Ziyan sa kanilang sasakyan. Ngumisi naman rito si Chu Qing dahil sa nagawa niya kay Tang Ziyan habang nakikita ng kanyang mga magulang. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siyang hinila ni Ye Qianxi patungo sa kanyang sasakyan. Nagtataka naman nagtanong si Chu Qing, na kung bakit nga raw nagagalit si Ye Qianxi nang walang dahilan, at kung ano raw ang nangyayari sa kanya. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, nakalimutan niya nga raw na nasa gilid lamang pala si Ye Qianxi, kaya't siguro ay nagagalit ito dahil nasaksihan niya ang lahat ng kanyang ginawa kay Tang Ziyan. Sinagot naman siya ni Ye Qianxi, habang nilalok na niya ang kotse at paparusahan ng araw niya ang bida dahil sa pinaggagawa nito sa kanya. Kasabay nun, sabay alis nga nito ng damit ng bida, ngunit bigla siyang pinigilan ni Chu Qing dahil nasa gate nga raw sila ng eskwelahan kaya hindi mabuting gawin ito dito. Sinagot naman siya ni Ye Qianxi, habang hinuhubad na niya ang kanyang mga damit, na bakit nga raw niya hinalikan si Tang Ziyan sa kanyang harapan. Kasabay nun, sabay lapit naman ni Ye Qianxi sa pagmumukha ng bida, at nagsaad nga ito na gagawin niya ang lahat ng kanyang gusto sa bida ngayong araw, at kasabay din nun, sabay halik naman nito ng napakasarap sa bida. Makalipas ang masarap na sandali, nagsalita ang ating bida na kung satisfied na nga raw ba si Ye Qianxi sa kanyang performance sa pagbayo. Sumang-ayon naman rito si Ye Qianxi na oo, dahil 100% nga daw magaling ang bida sa kama. At sabay hawak nga ito ng kwelyo ng bida at sarkastiko nga itong nagsaad na huwag raw lumapit ang bida sa ibang babae sa harapan niya, kung hindi mapuputol ang kanyang batuta. Dali-dali naman umalis si Chu Qing na kailangan ng araw niyang umuwi sa kanila. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, ang gatas na tiyaan ni Ye Qianxi. Talagang hindi ito isang bagay na maaari niyang inumin ng basta-basta. Kahit anong ibigay na gamot, ganito na lang ang kalalabasan tuwing pagkakataon, talagang gusto niya raw magpahinga ang kanyang batuta. Nagsaad naman rito si Ye Qianxi sa kanyang isip, na Chu Qing ikaw ay akin, kaya gagawin niya nga raw ang lahat para makuha lang siya. Maya-maya pa, bigla na lamang tumawag ang kanyang kapatid sa kanya, at nagtataka naman rito si Chu Qing, dahil bihira lamang tumawag ang kanyang kapatid. Sinagot na ng ating bida ang telepono, ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang siya may narinig, na pinapupunta ang mga magulang ni Chu Xiao para humingi ng tawad sa kanyang ginawa sa kanya. Nagsalita naman ang ating bida sa telepono, na kung anong araw ang nangyayari sa kanyang kapatid. At nagtanong din ito kung nasaan na nga raw siya. Bigla na lamang may sumagot na isang misteryosong babae sa bida, at nagsasaad nga ito. Ang kanyang kapatid ay nanggugulo kaya't bibigyan niya nga raw ang bida ng 30 minuto, pero kung mahuli siya, kailangan niyang ilibing ang kanyang patay na katawan sa sementeryo, at makikita naman rito ang kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig. Kasunod nun, tumawag si Chu Qing kay Jai Yu, para itanong kung sino nga raw si Jiao Shengmengsi. Sinuri naman ni Jai Yu ang kanyang tablet para mahanap ang impormasyon kay Jiao Shengmengsi, ay iyan ang pinakamalaking underground na organisasyon sa Jinmen, isa sa 2 underground na puwersa kasama ang pamilyang Ye. Mayroon silang lahat mula sa alak at magagandang babae hanggang sa mga armas, ipinagbabawal na kalakal, at ilegal na droga. Ang kanilang boss ay isang alamat na babae na nagngangalang Mensui, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matutumbasan. Nagtanong naman rito si Jai Yu, kung naprovoke nga raw nila siya, at kung oo, matutulungan nga raw niya ang bida. Sinagot naman siya ng bida, na hindi nga raw niya kailangan ng tulong niya, at salamat na nga raw. At napasabi na lamang ang ating bida sa kanyang isip, na dahil ito ay tungkol sa kanyang kapatid, kahit sino pa ang ibang tao, kailangan niya iligtas siya. Nakarating na ang ating bida sa hotel na kung saan ang kanyang kapatid, kasabay nun may sumalubong sa kanya na isang bantay, at nagtanong nga ito na kung siya ba si Chu Qing. At kung ikaw si Chu Qing maaring pumunta ka sa kaliwang elevator, at pakidiretso sa ika-67 na palapag. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito ang kanyang kapatid, na nakagapos at puno ng pasa sa kanyang pagmumukha. Bigla na lamang sumigaw ang kanyang kapatid, na tumakbo na nga raw si Chu Qing. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang siyang sinipa ng isang babae sa kanyang pagmumukha.
Nanggalaiti naman sa galit ang ating bida dahil sa ginawa ng babae sa kanyang kapatid, at sabay sakal nga ito sa babae na papaslangan niya nga raw siya sa ginawa niya sa kanyang kapatid. Dumating na sa eksena si Menzui, at nagtanong nga ito sa bida, kung siya ba nga raw si Chu Qing. Sumagot naman ang ating bida na oo, at sabay hagis nga ito sa babae. Nagsalita naman na nangangamba si Chu Xiao, na wag na nga raw pa makipag-usap ang bida sa babae na iyon at umalis na nga raw siya habang hindi pa uli ang lahat para sa kanya. Hindi naman ito pinakinggan ni Chu Qing, at dali-dali niya naman pinatulog ang kanyang kapatid, at nagsaad nga ito habang may seryoso sa kanyang pagmumukha na matulog na nga muna ang kanyang kapatid at uuwi nga raw sila ng ligtas. Nagtanong naman rito ang ating bida, na kung sino nga raw sila, at bakit nga raw nila binubog ang kanyang kapatid. Nagpakilala naman rito ang babae, bilang Mengzui at siya nga raw ang may-ari sa lugar na ito, at ang kanyang nga raw kapatid ay isang lasinggera. Nanggalaiti naman rito ang bida, at sarkastiko nga itong nagsaad na kung ano raw ginawa ng kanyang kapatid para bugbugin ito ng ganito. Nagpaliwanag naman si Mengzui, sa katunayan, ang may gawa sa kanya na ganyan ay ang mga tauhan niya, at hindi lang laban ang nais nila, kundi ang kanyang buhay dahil sa ginawa niya sa akin, kaya napunta siya sa ganyang sitwasyon. Sarkastiko naman na nagsasaad ang ating bida, habang nakaduro pa sa kanila, na ang mga nagtatanim ng takot sa aking kapatid, isa lamang ang daan, kundi ang kamatayan. Nagpintig naman ang mga tenga ni Mengzui, at sabay atake nga ito agad sa bida, at nagsaad nga ito na titignan niya nga raw kung may kakayahan ng bida na gawin iyon sa kanila. Sa kasamahang palad hindi ito napansin ng bida at direkta nga itong natamaan sa atake ni Mengzui. Nagulat naman rito ang bida, dahil sobrang bilis nga raw ni Mengzui sa kanyang ming atake. At bigla na naman itong umatake, ngunit sa kabutihang palad na iwasan naman ito ni Chu Qing. Napasambit na lamang ang ating bida sa kanyang isip, habang kinukuha na niya ang isang pil sa kanyang batuta, na ang babae na ito ay napakalakas, kahit na mas malakas pa kaysa sa huling nakalaban niya. Kahit na may paggamit ng mga pampalakas ng pagganap, wala raw siyang pagkakataon na manalo. Nagsalita naman rito si Mengzui habang umaatake nga ito sa ere, na hindi na nga raw masama ang kakayahan ng bida, gayunpaman, sa kasong ito, maaari niya lamang ilibing ang patay na katawan ng kanyang kapatid na babae. Kasabay nun, kinumsum ni Chu Qing ang pills, at sabay nga itong nag-Super Saiyan sa lakas, napahinto naman rito si Mengzui sa kanyang nakita. At bigla na lamang itong nagulat dahil pinakawalan na ng ating bida ang pinakamalakas niyang atake na tinatawag niyang Dead Sword Technique. Kasunod nun, nagkaroon naman ng maraming usok dahil sa lakas na atake na binitawan ni Chu Qing. Nagulat naman rito ang ating bida dahil wala man lang raw gasgas si Mengzui sa pinakawalan niyang atake sa kanya. Nagsaad naman si Mengzui, na aatake na nga raw siya at ipakita na nga raw ng bida sa kanya kung gaano raw talaga siya kagaling. Umatake na si Mengzui ng isang pump technique ngunit sa kasamahang palad hindi naman ito naiwasan ng bida. Ginamit naman ni Chu Qing ang kanyang legendary sword para mapahinto siya sa pagtilapon. Pinuri naman siya ni Mengzui na kahanga-hanga nga raw ang bida sa isang lalaking katulad niya. At banat din niya na ang appearance raw ng ating bida ay parang isang babae, kaya't hayaan niya nga raw na hawakan niya ang kanyang mga kamay patungo sa langit. Tinataas naman ni Chu Qing ang kanyang mga kamay dahil may gusto nga raw siyang itanong sa kanya. Nagtanong naman si Mengzui na kung ano nga raw ang dapat pa nilang pag-usapan. Tumugon si Chu Qing na kung pwede sabihin nga raw ni Mengzui na kung ano nga raw talaga ang nangyari sa kanila ng kanyang kapatid. Nagpaliwanag naman rito si Mengzui, na tulog ang iyong kapatid sa isang tao na hindi niya dapat ginawa, at ang matandang babae ay pumunta sa akin at sinabi na batukan ko ang iyong kapatid sa pinaggagawa niya. Dahil natatakot akong madumihan ang aking mga kamay sa pagpatay sa kanya, itinapon ko ang ibang tao para linisin ito. Kaya, naiintindihan na bangaraw ng bida ang kanyang pinaggagawa. Sinabi lamang ng ating bida, na ganun pala ang naging problema. Nagsalita din ang ating bida, na kung pwede nga raw paalisin na niya ang kanyang kapatid. Lumakad naman rito si Mengzui papunta sa bida at sabay pinakita nga ito ng kanyang pagmumukha na may bakas na isang sampal. Pinagpawisan naman rito si Chu Qing, dahil alam na nga raw niya kung bakit nagagalit ng sobra si Mengzui sa kanyang kapatid.
Napasabi na lamang ang ating bida sa kanyang isip na si Meng Zui ay isa sa pinakamalakas na tao sa lungsod ng Jingmen. Sino siya, sino ang kayang magbigay ng sampal sa kanyang mukha ng ganon? At imposible na magawa ng kanyang kapatid ang ganoong bagay kay Meng Zui. Nagsalita naman si Meng Zui, Xu Qing, ang iyong kapatid ay walang takot na nakitulog sa anak ng alkalde, si Xinglai. Dahil dito, lumapit siya sa akin at malubhang nasaktan. Anong araw ang sa tingin niya tungkol rito? Seryoso naman nagtanong rito si Xu Qing, na kung anong araw ang kailangan ni Meng Zui. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na kung mayroon kang pera, kakailanganin niyang araw ng 300 milyon para hindi masaksak sa katawan si Chu Xiao, at kung hindi mo makuha ang ganong halaga ng pera, maaaring ituring na ang iyong espada ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Sumigaw na nagagalit si Xu Qing, hindi niya raw hahayaan na mapahamak ang kanyang kapatid. At ang pagpatay sa isang tao ay isang krimen na kung wala itong sapat na ebidensya, at kung maaaring palayain mo siya kung magsagawa ng investigasyon ang mga taga-alkalde. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na sa tingin bang araw ng bida na papansinin ka ng mga iyon. Wala na lamang nagawa rito ang bida, kundi humiling na lamang ng 3 araw para mabayaran ang 300 milyon. Sinabi naman ni Meng Zui, na wag ng araw magsalita ang bida ng nonsense, kung wala naman itong kakayahan makuha ang 300 milyon. Nagsaad naman ang ating bida, habang hinahagis niya ang isang spirit stone kay Meng Zui, na alam nga raw ng bida na wala siyang pera, ngunit mayroon naman siya nito. Sinalo naman ni Meng Zui ito at sinuri, natuwa nga ito dahil magagamit niya ito sa kanyang cultivation, at gusto nga raw niya ng 20 spirit stone, at nangangako raw siya na tutuparin ang kanyang kahilingan, ngunit may iba pang mga kondisyon. At sabay hakbay nga ito sa bida, na gusto nga raw niya tikman ang bida sa kanyang hotel buong gabi, kung hindi, makakansela ang kanilang transaksyon. Sabay alis naman ni Xu Qing sa pagkakahawak ni Meng Zui sa kanya, at saad din ng ating bida, na binabawasan niya nga raw ang kanyang kakayahan, at nagtanong din ito na kung anong klaseng tao ako sa tingin mo. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Xu Qing, na wala na nga itong nagawa sa binigay na kondisyon ni Meng Zui sa kanya. Ay nako MC, pagkain na nga lumalapit sa'yo, bakit hindi mo kainin agad? Kung ako lang yan kanina pa yan ubos sa akin hanggang laman, makikita rin rito si Xu Qing inaalalayan ang kanyang kapatid sa pagtulong. Kasabay nun, bigla na lamang siya niyakap ni Meng Zui dahil nag-iinit na nga raw siya, at basang-basa na nga raw ang sa kanya. Hinawakan naman ni Xu Qing ang pagmumukha ni Meng Zui na nagsasaad nga ito sa kanya, nabibigyan niya nga ito ng mercy sa kanyang galing bumayo. Natuwa naman rito si Meng Zui, at sabay buhat nga ito sa bida, na magiging gentleman nga raw ito sa kanya at hindi niya nga raw itong hahayaan na gumalaw. Nabigla naman rito ang bida, na kung bakit nga raw siya binuhat ni Meng Zui. Dagdag din ni Meng Zui sa bida, na huwag nga raw itong manggahas kung hindi raw ito kasing galing niya, at ayaw niya nga raw ng mga lalaking hindi sumusunod, naiintindihan ba nga raw ng bida iyon. Nagugulantang naman rito si Xu Qing, dahil bakit nga raw pakiramdam niya siya ay isang prinsesa. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito ang dalawa na magsisimula na sa kanilang mainit na bakbakan, at kasabay nun, nagmamadali namang naghubad si Meng Zui, dahil sabik na nga ito mapasukan siya ng bida. Nagsalita naman rito si Xu Qing, na hindi niya nga raw kayang talunin siya, at kaya niya nga raw napatayin siya sa isang iglap at kunin ang kanyang espiritu na bato, at nagtanong din ito kung bakit niya ito ginagawa. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na may kutob nga raw siya na kung papatayin niya nga raw ang bida, mawawalan raw siya ng kita, at hindi niya nga raw alam kung may hawak pa nga raw ang bida ng alas, pero ayos lang sa kanya na maglaro para sumuporta. Nagtanong naman ulit si Xu Qing, na kung sigurado nga raw si Meng Zui na kung kutob nga lang raw ang lahat. Sinagot naman siya ni Meng Zui na oo, dahil ang hinala niya ay napakatumpak. Maaari mong sabihin ito ay iyong talento, kung wala ito, hindi ako makakaalis hanggang ngayon. At sabay dilat nga nito sa katawan ng bida hanggang pababa sa kanyang batuta, napaungol naman rito ang bida, dahil sa sarap ng kanyang natatamasa. Makalipas ang masarap na bakbakan, napasabi na lamang ang ating bida sa kanyang isip, na masyadong araw wild si Meng Zui sa kama, at ngayon lang raw siya napalaban ng sobra.
Nagsalita naman rito si Meng Zui, habang makikita rito ang kanyang kagandahan at kaseksihan, na mamangha nga ito sa bida dahil hindi niya nga raw inaasaan na magaling pala ang ating bida sa mga iba't ibang uri ng posisyon. Nagulat naman rito si Chu Qing, dahil may hawak nga raw si Meng Zui na malaking injection, at kasabay nun, nagtanong naman rito si Chu Qing, na kung anong araw ang gagawin ni Meng Zui sa kanya. Sinagot naman siya ni Meng Zui, na may susubukan nga raw siya sa kanya na isang bagay na nakakaluwag ng pakiramdam. Sa labas ng hotel, makikita rito ang napakalakas na pagsabog. Nagugulat naman rito ang mga tao, na kung ano nga raw ang nangyayari sa hotel. Ang may kagagawa ng pagsabog, kundi ang ating bida, dahil inis na inis nga ito sa pinaggagawa sa kanya ni Meng Zui na kalokohan, at nagsasaad nga ito, na nandito nga raw siya sa kanya buong gabi, ngunit gusto niya pa nga siyang paslangin. Nagsaad naman na natutuwa si Meng Zui, na kung ano raw ang magagawa ng bida sa kanyang gustong gawin. Sarkastiko naman nagsalita si Chu Qing, habang tinututok niya ang kanyang legendary sword kay Meng Zui, sa ngayon pipigilan niya ang kanyang galit na ito. Bukod dito, isasama na niya ang kanyang kapatid, at kaya't huwag na nga raw siyang magsalita pa, dahil pareho silang mapapahamak. Ngumisi lamang rito si Meng Zui na walang sinasabi. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang winasak ni Chu Qing ang injection ni Meng Zui, at sabay alis nga ito na hindi nagpapaalam. Habang si Meng Zui pinagmamasdan lamang ang ating bida na umaalis. Maya-maya pa, makikita rito si Chu Qing buhat-buhat na niya ang kanyang kapatid palabas. At bago ito umalis nag-iwan pa si Chu Qing na isang regalo sa pamamagitan ng paghiwa ng poste ng hotel ni Meng Zui. Natuwa naman rito si Meng Zui, dahil napaka-interesado nga raw ng bida. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito sila Chu Qing na nakauwi na sa kanila. Nag-alala naman na nagsaad ang kanyang tatay, na kung napano nga raw si Chu Xiao sa ganitong oras ng gabi. Nagpaliwanag naman rito si Chu Qing, nakatanggap raw siya ng tawag mula sa pulis at sinabi nilang nakidnap ang kanyang kapatid at pinakiusapan raw siyang sunduin ito, at mayroon lamang siyang mga sugat sa balat, kaya ayos lang. Nagulat naman rito ang kanyang tatay, dahil hindi naman raw mayaman ang kanilang pamilya, para kidnapin siya. Sinagot naman siya ng kanyang anak, na ang kumidnap sa kanya ang mga sindikato na kumukuha ng lamang loob ng mga babae. Nagulantang naman rito ang kanyang tatay, at nagsaad nga ito na nangyari na ito. Ang iyong kapatid na babae ay nakidnap, at kamakailan lang ang kumpanya ng iyong ina. Nagulat naman na nagtanong si Chu Qing, na kung anong araw ang nangyari sa kumpanya ng kanyang ina. Hindi naman ito sinagot ng kanyang tatay, dahil masyado pang araw bata ang bida para malaman ito. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Chu Qing kay Ye Qianxi sa telepono, na kung alam ba nga raw ni Ye Qianxi ang nangyayari sa kumpanya ng kanyang ina. Sinagot naman siya ni Ye Qianxi na oo, dahil sa iyo, nagtaka naman rito si Chu Qing na kung bakit nga raw siya. Pinaliwanag naman ni Ye Qianxi, dahil sa pag-offend nga raw ng bida sa pamilya Tang, kaya ito nangyayari ngayon. Napabugtong hininga na lamang rito ang ating bida, dahil nasa panganib ang kumpanya ng kanyang nanay ngayon, at mas malala pa ang sitwasyon ng negosyo ng kapatid niya, lalo na sa mayor ng Jinmen, ang pamilyang Xing na isang malaking kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, makikita rito ang ating bida sa kumpanya ng kanyang nanay, at nagsaad nga ito sa kanyang isip na ngayon pa lang raw siya nakapunta rito. Sa kabilang banda makikita rito ang isang babae na ginugulo ang isang lalaki, kasabay nun, kinuha naman ni Chu Qing ang pansin ng babae, at nagtanong naman ito na kung saan nga raw ang general manager ng kumpanya na ito. Bigla na lamang na in love rito ang babae, at dali-dali nga itong tumugon, na dadalhin na niya ang bida sa kanilang general manager. Makikita rito ang babae, habang hawak-hawak ang bida, at nagtanong nga ito na kung ilan taon na nga ba ang bida. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na 17 taon gulang pa lang siya. Nagtanong na naman ang babae, nasa mataas ka pa bang paaralan? Sapat ba ang iyong mga gastusin sa buhay? At pwede nga raw niyang tulungan ang bida sa kanyang mga gastusin, at niyayayain din niya ang bida na mag-date nga raw sila sa ilog habang naglalaban. Maya-maya pa, nakasalubong na nila ang mama ni Chu Qing. Nagulat naman rito si Mrs. Chu na kung bakit nga raw nandito ang kanyang anak. Pinagpawisan naman na nagpapaliwanag ang babae, na President Chu, humihingi raw siya ng paumanhin.
Hindi niya raw dapat dinala ang isang dayuhan sa kumpanyang ito. Ito, ang aking pamangkin na nagmula sa malayo upang hanapin ako. Hindi niya raw alam na papunta siya sa iyo. Nagtaka naman rito si Mrs. Chu, na kung ano raw ang sinasabi niyang pamangkin. Bigla na lamang naging inosente rito ang bida, at nagsalita nga ito, gusto nga raw ng babae na iyon ay ang e-hotel ako. Nagtinginan naman rito ang mga tao sa babae, at sabay lapit nga ni Mrs. Chu sa babae, habang natataranta ang babae na magpapaliwanag nga raw siya sa kanyang ginawa. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Mrs. Chu, at sarkastiko nga itong nagtanong sa babae, na kung may balak ba nga raw itong maging daughter-in-law siya.